Sumabog na sa galit si Deputy Speaker Rodante Marcoleta sa isang talumpati kamakailan kung saan ibinulgar niyang umalay sa buwatan sa katiwalian ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Marcoleta, matagal na raw niyang nagtataka sa ilang mga hakbang ng gobyerno na tila hindi makatwiran at may bahid ng korupsyon, kaya't napilitan na siyang magsalita upang ipagtanggol ang kapakanan ng bayan. Sa kanyang mga pahayag, sinabi ni Marcoleta na tila may mga anomalyang transaksyon na nagaganap sa pagitan ni Abalos at Romualdez. Ayon sa kanya, may mga ebidensya siyang hawak na nagpapakita ng mga kontrata at proyekto na pilit na pinapatupad kahit nalabag sa mga patakaran o hindi pa napapakinabangan ng taong bayan. Ano niya, hindi ko na kayang manahimik, kung may mali, dapat itong itama. Binatikos din niya ang mga umunay pagkukonsinti ng mga katiwaliang ito na nagdudulot ng malaking pinsala sa ekonomiya at reputasyon ng pamahalaan. Dahil dito nananawagan si Marcoleta sa mga kinauukulan na imbisigahan ang isyong ito at pananagutin ng mga sangkot. Hinihikaya din niya ang publiko na maging mapanuri sa mga nangyayaring katiwalian sa gobyerno at huwag magpasilaw sa mga pangako ng mga opisyal na hindi totoo sa kanilang tungkulin. Habang wala pang pahayag mula kay Abalos at Romualdez tungkol sa mga paratang, patuloy na umiinit ang isyu at inaasahan ang mga susunod na hakbang ng mga ahensya ng pamahalaan. At yan nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga silip ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Sa pang-issue pala ko, ito controversial ito at mukhang sa social media ay pinag-uusap-usapan po ito dahil sa, kung hindi ako nagkakamali, sa isang probinsya po ito at noon pa man ay nadidiscuss natin. Pero ngayon, iba issue dito sapagkat meron atang local chief executive na sinuspinde sa isang probinsya, kung hindi ako nagkakamali, Misamis Oriental ba ito o Misamis Occidental? Occidental, yan po. Na yung mayor ho doon, o vice mayor ata, ay sinuspinde. Nako, nang naalaala ko, ang gobernador dito, wag ko kayong higher blood din ko, baka kasi ito, pag narinig yung pangalan nito, tumataas po ang presyo nyo. Ito hong si dating Congressman Henry Uwaminal. Ay mukhang isa din ho ata ang may pakana ukol doon sa pagkakagulo sa isang lugar, sa kanyang probinsya, at pinasuspindi ata yung incumbent vice mayor ba ito o mayor. Naku! Ito po ang viral ngayon sa social media, Kong. Napalitan na yata yung apelido niyan Hindi po, wala akong petition, Kong. Wala akong... Yan narinig ko ngayon animal na daw Waminal na daw yung pangalan. Si Kong Marcoleta talaga pala biro dito si Kong Marcoleta, no? Narinig niyo yun, galing po yun kay Kong Marcoleta, Waminal, Waminal na po yung pangalan, nagbago na, pinalitan na, Governor Waminal na siya ngayon. Grabe talaga si Kong Marcoleta talaga. Pag bumanat talaga, no? Yan po ang kailangan natin, si Kong Marcoleta, mga kaibigan. Yan po ang gusto namin, Kong. Hoy, Kong, salamat po. At bumalik ka na. Di ba? Yan po ang kailangan natin, pag si Kong Marcoleta po ang bumanat, guys, talagang, naku, sa poll talaga, sigurado. Wala pong preno-preno yan. Ang galing po talaga, guys, di ba? Ngayon, yung Waminal, naging animal na. Tuloy po natin, guys, tuloy po natin. Ito. Disgrasya. Ito ko ba nabalitaan nyo rin ba? Naririnig ko lang. Lalo na ngayon, nababalitaan ko. Opo. Kilala ko yan, pinag-usig ko nga yan Alam nyo naman yun, Deputy Speaker yan, kasama ko sa Congress. Kasabay nyo po, 18 Congress yun, pareho kami Deputy Speaker. Ngayon, matibay ang kanyang paniniwala na ang isang katulad ko ay hindi ko gagawin yun sapagkat pareho kaming congressman, pareho kaming deputy speaker. At kinausap niya ako na, bro, kanya, pag-isipan mo na yung gagawin mo sa akin. Mukhang, huwag mong ikompromiso kanya yung pagiging magkaibigan natin dyan. Baka magkasira tayo.
Kaya nga kita ako kinakausap para mapanatili natin ang ating Pagkakaibigan. Tama naman. Opo. Kung makikinig ka sa akin, mananatili yun. Kapag hindi ka nakikinig sa akin, di magkakahiwalay na tayo. Ayun, diba? tama naman. Magkahiwalay nga kami dahil hindi siya nakinig sa akin. Opo. Oo. Napatunayan lahat yung nung pinag-usig ko siya doon sa isang housing project na itinayo niya doon sa Osamis City. Opo. Na kung saan yung anak niya ay nagsisilbing mayor. Dating mayor, opo. Yung pinaglagyan niya mismo ng housing project doon sa barangay na yung kapatid naman niya ang barangay captain. Yung city administrator naman Opo. na kung saan mayor yung kanyang anak. Anak. Opo. Ay bayaw niya sapagkat kapatid ng kanyang asawa. Ayun, opo. Ayan, Lahat ng ano? di napatunayan lahat. Lahat ng hindi maganda. Lahat ng irregularities. Lahat ng irregularidad sa pamamahala ng isang local government ay napatunayan lahat doon sa kanyang lugar. Ibig sabihin, kung gagawa ka ng libro ko na handbook on bad governance, ito ang gagawa ka ng isang libro na ang pangalan ay yung kanyang titulo, ang pinakamasamang pamamahala sa isang local government. Exhibit A yun. Isip-isipin mo, hawak niya lahat ng mga sangay ng gobyerno sa Region 10. Okay. Kasi alam mo yung ating pamahalaan, may kanya-kanyang regional offices. Opo yan, opo. Ang DPWH merong opisina Region 10. Ano? Ang DILG meron ding opisina doon. Opo. Region 10. Ang COA meron din. Opo. Ang human rights nandun din. Ang PCUP nandun. Opo. At saka yung National Housing Authority meron din ganun. NHA meron din, Lahat ay kanyang ginamit, lahat ay kanyang kinasangkapan para maitayo yung irregular housing project niya po. yung housing project na ngayon na hanggang ngayon hindi malaman kung sino ang may-ari. Dahil pinatayo niya sa lupa ng mga yung kapitbahay niya. Opo. Wala siyang mapaglagyan ng project. Talagang gusto kasi kontraktor yun Opo. Kontraktor yun. Wala siyang mapaglagyan. Alam mo nakalagay sa batas, lalo na kung pinag-uusapan socialized housing, yung kukunin mo yung mga residential lots, iyon ang panghuli. List. Dapat yun. Meron pang mga ibang mga modalities. Halimbawa, land banking, land swapping, community mortgage, donation, whatever. Uunahin mo munang explore lahat yun. Kapag wala ka nang nakuha, sapagkat lahat na exhaust mo na, doon mo lang pagtitsagang kausapin yung baka po gusto nyong bilhin namin yan dahil meron pong maganda tayong proyekto rito. Hindi ganun ang ginawa. Ang inuna niya, expropriation. Pero sa expropriation law, bawal yung mga maliliit na residential houses. Pagkatapos nito, panahon ng pandemic yun, Opo. Tinira niya yung demolition, kung hindi ako June, July 2020. Dinimolish niya yung bahay? Pinademolish lahat. Privado? Oo, notorious talaga itong tawag ito. Nagsisigaw nga yung may-ari ng bahay. Hindi ko siyang maintindihan. Pagkatapos nung pinagtatanong ko, tinanong ko yung contractor, tinanong ko yung city administrator, yung mayor ayaw humarap. Kasi isang buwan na paglilitis yun Opo. Ayaw umamin na nagkaroon ng demolition. Pinakita ko lahat yung mga video. Yung mga backhoe na talagang winawasak ang mga naghihiyawan, hagulgulan ng mga pamilya na naghihiyawan. Sabi ng city administrator, Your Honor, yan po ay voluntary po nilang pinagtatanggal. Pinakita ko uli yung ayan, tingnan mo mabuti. Voluntary, umiiyak. Either bulag ka kung nagbubulag-bulagan ka. Yan baka ako yung voluntary na nagsisisigaw, humihingi ng awa, humihingi ng saklolo, pati nga ako yung tinawagan. Tingnan mo winawasak. Yan baka akong voluntary. Wala po akong idea dyan. Oo nga, wala kang idea sapagkat nagbubulag-bulagan ka. Sino pa kayang maniniwalang tao sa'yo? Ganun na nangyari niya. Patunayan nyo, nagkaroon ng complete committee report.
At pagkatapos, napa-adapt ko sa plenary. Ayan, opo. Ngayon, alam mo, gumawa na naman ng kasalbahihan kaya sinasabi mo ngayon, tinatawagan ako ng mga tao doon na sana tulungan ko daw yung mayor. Alam mo, ako medyo nagsisikip ang dibdib ko nga. Nakikita ko hanggang ngayon. Nanalo pa nga na governor ngayon. Pero nga po, cabinet governor pala siya ng Manzales nanalo. Sabi ko, ako sa panig ko, I did my part already. Grabe. Ibang klase. I have exposed, sabi ko, the evils of that lunatic. Ako pa eh. Opo. Sinabi ko Ang talaga. bibigat ng mga terminal. But I think, sabi ko, the authorities and the law enforcers should do their job. And they should not fail the people. Kasi isipin mo, ako lang mag-isa doon, sinisisi ko pa nga yung mga kasama ko sa Congress. Lalo-lalo na yung sa bayan muna. Opo. Oh, mga bayan muna representatives na kayo ay mga champion ka ako ng mga mumunti at mga ordinaryong mga mamamayan na hinaharas, na pine-persecute. Hindi ba kayo mga champion? Ba't di, ako na lang mag-isa rito Hindi nyo ba ako tutulungan? Nakangiti lahat sila sa akin. Nakatingin sa akin, nakangiti. Hindi ba kayo tutulong? Nakangiti. O yan, pero kapag kawawa ka niya yung mga magsasaka, kawawa ka niya yung mga malilit na tao na pine-persecute ganito, ganyan. Kami ka niya ang champion. Saan ka nakakita ang champion na ako na lang mag-isang lumalaban? Nagtataka ako doon sa mayor ng pagkakasuspindi ko. Ang nag-serve ng suspension order, yung mga tauhan ng PDRRMO, Nelson, na yung mayor, isinakay doon sa kanyang wheelchair, dinala sa ambulansya, mabuti na lamang naharang ng mga kamag-anak Sabi nung kamag-anak na babae, saan nyo dadalhin ang papa ko? Saan mo dadalhin ang si papa? Sabi gano'n. Bakit ang humuli sa kanya, PDR mo? Hindi naman pulis. Bakit dalhin nyo lang sa ambulansya? Saan ang order? Paano kukunin ng pulis wala naman sigurong warrant? Wala namang utos, wala namang order. Hindi susunod ang pulis. Paano susunod ang pulis? Kasi nag-appeal sila sa Office of the President. Dininay yung dinismiss yung petition. So ni-reverse yung ginawa nila na So may decision po, Executive Secretary Lucas may decision na hindi nyo pwede kanyang i-implement yan. Ang ginawa nila, naganap sila ng ibang may pupukol do sa mayor. At pagkatapos ay inano uli, ay sinuspindi uli na 60 days. Grabe, di ba? Stop muna natin konti, di ba? Grabe, di ba? Narinig nyo naman, guys. Kasi natapik na natin itong si Mayor Charlotte Nagsalita na siya ng isang araw, no? Nung nag-vlog tayo nung linggo. Talagang nakita natin, guys, at narinig po natin yung hinaing po ni Mayor Charlotte Dumanhog dahil po sa pangyayari, no? At talagang isiniwalat niya, mga kaibigan, kung paano siya trinrato sa Malacanang, 'di ba? Hindi siya pinansin. Tapos ito naman, guys, no, ito namang kinikwento ni Kong Marcoleta, grabe po, 'di ba? Dito natin mako-connect, guys, na itong si Waminal na dapat talaga no, si Waminal ang dapat matanggal dito. Siya dapat hindi lang suspension, dapat siya tanggalin sa pwesto. Kasi po grabe po ang kanyang guys, no, ginawa niya. Tapos yung mga innocenteng tao o yung mga wala man lang yung mga nagtatrabaho ng maigi, hindi naman, sabi ko nga sa inyo, guys, itong si Mayor Charlotte, no, Dumanhog, ay naging mayor din niya. Mayor din yan sa kasalukuyan, no? Tsaka yung tatay niya, yung father niya. Hindi naman siguro sila napunta dun sa listahan ng mga most corrupt. Wala naman sila sa listahan. Pero ang sabi ni Mayor, sino ang nasa listahan sa most corrupt? Di ba si Waminal or si Animal? Ano ba yung Waminal ba? Animal po pangalan nun? Di ba? Kaya po, mga kaibigan, ito pong sinasabi ni Kong Marcoleta ay talagang nagtutugma po, guys, na talagang corrupt. Di ba? Ngayon, napagtanto natin, walang kasalanan itong mga Dumanhog. Bakit sila ang pinag-iinitan? Sila ang dinidiin. Bakit sila ganun? Tapos nababalitaan pa natin na ito palang si Governor himod tumbong din pala kay Abalos. At 'di ba, sinabi na rin ni sinabi na rin ni Mayor Charlotte 'yan. 'Di ba, yung kay Abalos, kwento din niya. Tsaka yung kay Secretary Boying, kwento din niya. 'Di ba? Na-gets niyo na, guys? Same pattern. Ganun din nangyari kay Kong Teves, ganun din nangyari kay Bantag.
Same pattern lang, guys. Pag mayroon silang gustong patalsikin, kailangan ididiin nila hanggat talagang diin na diin hanggat sa matanggal sa pwesto. Ganon ang kanilang mga trabaho, mga kaibigan. Tinatanggal nila yung mga kalaban nila sa politika. Intindi, di ba? Grabe. Para bang hindi niya alam na ang maximum suspension, Opo. 60 days lang. Eh, 3 ulit yata ang sinuspindi, 180 days. Tama ba? See, tatlong beses suspendido, 3 beses, mga kaibigan. 3, ha? Si Bantag ba, ilang beses sa suspended? 2, no? Tapos si Kong Arnie hindi naman siya suspended, di ba? Pero si Bantag 2 beses sa suspended. Ito guys, 3 beses. Ang tindi. Breaking the record. Oy, California girl, may galap shoutout sa iyo dyan. Kumusta ka na? Tindi, di ba? O, ituloy po natin si Kong Marcoleta, mga kaibigan. Yung pinaggagawa nito. Talaga palang hari ng... Nung gobernador. Oo, nung gobernador. Talagang Na gobernador ng dating DS, dating deputy speaker kasama ko. Opo, oo. Nung mag-graduate siya, Opo. kasi ako meron pa akong isang term, 19 Congress, di meron pa ako. Opo. Siya ngayon, Tumakbong ay gobernador ng Misamis gobernador. Oriental. Oo. Oho. Well, Lahat ng kalaban niya, natalo. opo. Kaya lahat ng nanalo, yan ang inuusig niya. Ayun. Na hindi nakapartido. Na hindi niya kapartido. Ayun. Hindi Pero sa ang isang balita, yata. dati Hindi niya niya kapartido. kaalyado. Ayun na nga po. Oo. Eh, pero parang ngayon na rin siyang kasama. Eh ngayon, inuusig ngayon yan. Oho. So, kaya natin kinukwento ito, hindi na bagong bagay sa akin yung tao na yan sapagkat na-imbestiga ko yan. Opo. At yung report ay nananatili dyan. As in, ang nakalagay sa report, yung final recommendation, a copy of this report should be given to DOJ, Ombudsman, and the Office of the Solicitor General Oho. for whatever administrative, civil, or criminal liabilities that the subject of this inquiry might have done Ayun. and for which they should be charged. Oho. Yun. Ngayon, kung halimbawa, may kopya ang DOJ, may kopya ang Ombudsman, may Opo. kopya ang Solicitor General, at hindi naman sila kumibo, wala na ako doon. Ayun. Opo. Kaya sabi ko, yung aking parte, ginawa ko. Nagampanan nyo na. Nagampanan ko lahat at ginampanan ko kahit ako'y nag-iisa lang. Oho. Eh ano po ngayon ang mensahe nyo doon sa mga tao na pagigibig sa inyo, Kong? Baka may nakikinig kayo sa atin sa palatuntunan ito. Humihingi ng tulong. Kasi dati na lang tinulungan eh. Opo, alam ko po, tumatawag sa inyo itong mga tao ito, Kong. Oo, sabi ko, ilaban ninyo yung karapatan ninyo. Ayun. Sa pagkagaya ng ginawa ko, huwag kayo mawala ng pag-asa. Palagay ko naman, kung sakaling yung doon sa mga nakaraan ay yung mga iba ay nagpabaya, baka naman may makakita tayo ngayon na sa administrasyon ito, gagawa naman. Oho. Well, sana naman. Ano? Tsaka sa part siguro ng DILG, baka pwede sila manawagan din kay Secretary Benhar Abalos ng DILG, Kong. Ano? Baka pwede umaksyon dito ang DILG. O, umakyat ka Nasabi mo naman, yung DILG dyan. Opo. Nung siguro 2 weeks ago o 1 week ago, meron kasi kaming meron Ayan akong na. appointment kay Kwento na, Secretary Benhur Abalos. Ah, okay. Opo. Oo, ang appointment ko ay alas 5 ng hapon. Oo. Yung punto, alas 4, mga 4:55, nandun na ako. Alam mo naman ako, hindi ako nagpapauli sa mga Opo. meron namang receiving room doon eh. Opo. Hindi, nagkakape ako ron. Maraming biskwit doon eh. Kakape ako. Oho. Nung yung punto, alas 5:05, Aba, lumabas ngayon ang Secretary of DILG. Secretary Benhur. Alam niya na naghihintay na ako dahil alas 5 yung usapan namin eh. Opo. O de lumabas siya para ako'y Harapin po kayo, opo. harapin. Pagkatapos ipasok niya na ako kung saan kami mag-uusap. Opo. O di tumayo ako nung pagkakita ko ganyan kasi nakatalikod eh. Opo. Sir, sabi niya, nandiyan na si SILG. Pagpihit kong ganon, nakita ko nga siya, di tayo ako. Opo. Pagpihit kong ganon, may nakita akong kasama niya. Ah, ganon. Oh. Nagmano sa akin yung kasama niya. Alam mo kung sino yun? Sino po? Si Governor Wanimal. Naunahan kayo. Nagmano pa sa akin eh. Nakita mo naman yan. Kasama yung anak niyang congressman na dating mayor na sinasabi ko sa'yo ng Osamis City. Eh, dapat nagpa-schedule pala kayo alas 4, Kong. Eh, nung malay ko naman nandun yun.
Dapat pa. Kumbaga sa chess yan, Kong. Nauna kayo mag-castling. Pero nakita niya na nagmano pa eh. Opo. Nagmano pa. Hindi na natuloy yung usapan ninyo. Ha? Hindi na natuloy yung usapan ninyo. Hindi na. Ayaw ko nga siyang tuloy-tuloy na ako. Ganun po. Naging sibil lang ako sapagkat nakarap yung secretary. Wala namang alam si Secretary Ben Ursano eh. Opo. Well, ngayon, nung pagpasok kong gano'n, tsaka na lang kami nag-usap. Ayun. At kung ano man napag-usapan namin, sikreto na namin. Ayun. Bagay, nandiyan naman lagi sa DILG sapagkat ang ating kaibigan niya, si Yusek Balusina. Andiyan din po lagi sa barangay ko. Ayun. Inunahan siya ni Governor Waminal. Inunahan siya. Di ba? Ang may appointment dapat si Kong Marcoleta. Pero pagdating niya doon, andun na po si Governor Waminal. Inunahan na siya. Para siguro hindi makapagkwentuhan yung dalawa, inunahan na niya. Kasi alam niya eh. Alam niya na bibirahin siya ni Kong Marcoleta, magsusumbong si Kong Marcoleta kay DILG. Kaso lang, itong si Waminal, mas close sila ni Abalos eh. Meron silang something mga kaibigan eh. Meron silang something. Nabisto ang mga tambalos. Hello, Samuel Membrano. Ayan, megalab siya doon sa iyo dyan. At kaya, mga tambalos, wala na. Hello, Marcos Claro. Ayan, si Marcos Claro. Lovito Amor. Tama ka, Ed Magente. Bakit hindi pumalag si Kong Marcoleta sa kaso ni Bantag at Teves? Ayan. Inunahan na si Kong Marcoleta ni Abalos para sigurado. Playing safe. Sila ang protektor ng Pogo at mga negosyo nila kasama ang Ambalos. Bonjing, pansin nyo, delay ang proclaim ng PNP chief. Ayaw ni Tambalos. Si Acorda, gusto nila tao nila para walang sagabal Pogo. Tama po, Marcos Claro, I agree. Kaya nila dinidelay ang pag-turnover ng PNP. Dahil ayaw nila, pag hindi nila bata ang uupo, ayan po. Nabisto na. Hello, Lovito Amor. Ayan, sabi po ni Susan Aviles. See, nakita nyo guys? Nakita nyo ang ginagawa po ni Governor Waminal? Ganun po siya katindi mga kaibigan. At inunahan pa niya si Kong Marcoleta. Sabi siguro niya, unahan ko na to. Baka kung ano i-chismi sa akin. Kaya pagdating ni Kong Marcoleta, nagulat na lang siya guys. Teka lang, parang may, sino itong kasama ni Secretary Abalos? Mukhang may kasama. Nagulat na lang daw siya. Bigla daw nagmano. Yung pala, si Waminal na pala. Ay, nako. Magmano ka rin Kong Marcoleta kay Benhor. Alam nyo na, nagmano eh. Alam nyo na ibig sabihin nun. Di ba? Parang mafia yan eh, mafia. Grabe nangyayari nga. Alam nyo guys, ang grabe na nangyayari sa administrasyon na to, di ba, no? Di ba may mga sobra pong grabing mga hindi natin masikmura. Kasi nasanay po tayo kay Pangulong Duterte na pag meron pong mga ganitong klaseng mga corrupt na mga opisyal, ay talagang siguradong nasa listahan ka na. Siguradong papahiyain ka na niyan. At i-mention yung pangalan mo. Di ba? Nasanay tayo kay Duterte. Ngayon kasi wala, tahimik eh. Di ba? Nabulaga si Kong Marcoleta. Oo, nabulaga siya. Nagulat siya. Naunahan ako ah. Naunahan ako ni Waminal ah. Diyos ko Lord, ang mga nangyayari. Oo, grabe mga nangyayari ngayon, di ba? Sabi ko sa inyo mga kaibigan eh, yung panahon po ni Tatay Digong guys, lahat ng mga mayor, governor, lahat no, vice mayor, even mga barangay kapitan ha, ang tatapang po nila mga kaibigan sa panahon po ni Duterte, ang tatapang nila ha, ang gagaling nila manghuli ng mga ng mga masasamang elemento. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!